Kuya Will, Ate Loleng, Kuya Gab, Ate Bea, Ate Kayla, At Tita Candy, kami ang makakasama nyo today para sa ating Germex Sunday School Online or GSSO! Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? He's much more than a friend or brother. He's loved you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? He's much more than a friend or brother. He's loved you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what he's done for you? Let me ask you, do you know? Let me ask you, do you know? Oh, do you know? For we are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. Gotta believe that God can do amazing things in me and you. For we are God's masterpiece. He created us anew in Christ Jesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. The good things He planned long ago. I can be kind and show care, because you direct me, Lord. You direct me, Lord. I can be confident and I can be content, because you love me so. Courageously I'll go, for I know. Gotta believe that God
umaga mga bata at welcome muli sa ating GSSO Storytime. Mga bata, may mga tanong lamang ako sa inyo. Ano ang ginagawa nyo kapag mayroon kayong magandang balitang natanggap? Kanino nyo ito unang sinasabi? Halimbawa, naka-perfect ka sa test. Ano ang gagawin mo pagdating nila nanay at tatay? O kaya, napili kang kumanta sa school choir ninyo. Kanino mo ito unang sasabihin? Diba? Kapag may magandang nangyari sa atin, gustong-gusto natin agad sinasabi sa mahal nating sa buhay. Gaya nila nanay, nila tatay, ate at kuya. Kinikwento natin sa ating pamilya ang magandang balita. Alam niyo bang ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking natagpuan na niya sa wakas ang matagal na niyang hinahanap. Sama-sama nating alamin kung kanino niya unang sasabihin ang magandang balita. Pero bago ang lahat, tayo muna ay sama-samang manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at iyuko ang ating ulo. At tayo ay manalangin. Tara, let's pray! Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong binibigay sa amin, lalo higit sa mga bata at mga kapatid naming nakikinig at nanunood sa mga oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan niyo po ang aming puso at ang aming isipan sa mga panibagong aral na ituturo niyo po sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating kwento ay matatagpuan sa John 1:35-42. Ang pamagat ng ating kwento ay ipinakilala ni Andres kay Jesus ang kanyang kapatid. Si Juan Bautista ay isang propetang isinugo ng Diyos para ihanda ang bayan ng Israel sa pagdating ni Jesus. Marami ang nagsisilapit para makinig sa kanyang pangangaral. Ang ilan ay nagiging mga disipulo o tagasunod niya. Isang araw, nasa ilog ng Jordan si Juan, kasama ang dalawa niyang disipulo. Nang makita si Jesus na dumaraan, itinuro niya ito at sinabi, "Siya ang kordero ng Diyos." Tinawag na kordero ng Diyos si Jesus dahil iaalay niya ang kanyang sarili na parang tupang ihahandog upang matubos sa kasalanan ang sanlibutan. Nang marinig ito ng mga disipulo ni Juan, sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nakitang may sumusunod sa kanya. Tinanong niya sila, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot ang dalawang disipulo, "Guro, saan po kayo nakatira?" Inanyayahan sila ni Jesus sa tirahan niya at sinabi, "Halika kayo at tingnan ninyo." Alam ba ninyo kung anong oras sila sumama kay Jesus at gaano sila katagal roon? Bandang 4:00 o ika-4 ng hapon nang sumama sila kay Jesus at nanatili sila sa kanyang tirahan ng araw na iyon. Ano sa palagay ninyo ang ginawa ng mga disipulo sa bahay ni Jesus? Maaaring nagsalo-salo silang kumain doon at nakipagkwentuhan sa kanya. Maaaring nalaman nila na isa siyang karpintero at lumaki siya sa Nazareth. Siguro, ikinuwento rin nila ang tungkol sa sarili nila at sa kanilang mga pamilya. At habang tumatagal ang kanilang pakikipag-usap sa kanya, lalo silang nakukumbinsing siya nga ang tagapagligtas na matagal na nilang hinihintay. Isa sa mga disipulong ito ay ang mangingisdang si Andres. Ano nga uli ang pangalan ng mangingisda? Tama, Andres. Nang umalis siya sa bahay ni Jesus, ang una niyang ginawa ay hanapin ang kanyang kapatid na si Simon at sabihin sa kanyang, "Natagpuan na namin ang Mesyas." Ang Mesyas ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay Kristo, na pangalan din ni Jesus. Sinabi ni Andres kay Simon na natagpuan na nila sa wakas ang tagapagligtas na ipinangakong isusugo ng Diyos at matagal nang hinihintay ng bayan nila. Nai-imagine ba ninyo kung gaano ka-excited si Andres? Kung kayo si Andres, paano ninyo sasabihin sa kapatid niyong si Simon na natagpuan niyo na ang Mesyas?
dinala ni Andres si Simon kay Jesus para ipakilala sa kanya. Nang makita siya ni Jesus, sinabi niya, "Ang pangalan mo ay Simon, ngunit mula ngayon, itatawagin ka ng Pedro." At naging tagasunod din ni Jesus si Simon Pedro. Mga bata, may ilan lang akong katanungan para mas lalo nating maunawaan ang kwento. Una, bakit sinusundan ng mga disipulo ni Juan si Jesus? Tama, para makinig sa kanyang pangangaral. Number 2, bakit tinatawag si Jesus na kordero ng Diyos? Dahil iaalay niya ang kanyang sarili na parang tupang iyahandog upang matubos sa kasalanan ang sanlibutan. Number 3, ano ang natutunan ni Andres matapos na makasama si Jesus? Tama, lalo siyang nakumbinsi na siya nga ang tagapagligtas. Ano ang unang ginawa ni Andres nang umalis siya sa bahay ni Jesus? Tama, hinanap niya ang kanyang kapatid na si Simon. Number 5, ano ang naging resulta ng pagtatagpo nila? Naging tagasunod din ni Jesus si Simon Pedro. Nang makilala ni Andres si Jesus, hindi na niya maitago sa sarili ang magandang balita. Agad-agad din niya itong ibinahagi sa kanyang kapatid. Oo, mahal ni Andres ang kanyang kapatid at ibig niyang maging tagasunod din siya ni Jesus. Kaya, dinala niya si Simon kay Jesus. Ikaw, paano mo nalaman ang tungkol kay Jesus? Sino ang unang nagsabi sa iyo ng tungkol sa kanya? Sino ang nagdala o nag-invite sa iyo sa Sunday School? Alam niyo bang ang mga taong ito ay lubos na nagmamahal sa iyo at nais nilang maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos? Tulad nila. Napasalamatan mo na ba sila sa pagtulong sa iyo na maging tagasunod ni Jesus? Kung nakapagpasalamat ka na ay very good. Kung hindi pa, ay ating silang pasalamatan kung ito man ay ating mga magulang, kapatid, kaibigan, kaklase o kapitbahay. Atin silang pasalamatan sa magandang balitang ibinahagi nila sa atin. Mga bata, kung mahal natin si Jesus, gugustuhin din natin sabihin sa iba ang tungkol sa Kanya, gaya ng ginawa ni Andres. At kung mahal ninyo ang inyong pamilya, dapat sila ang unang sasabihan ninyo tungkol kay Jesus. Dahil nais ng Diyos na paglingkuran natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng pagtulong na maging tagasunod din sila ni Jesus. At dyan nagtatapos ang ating Bible story for today. Hanggang sa muli, paalam! Our memory verse today is from John 1:41b. We have found the Messiah. Now let's put some action. John 1:41b. We have found the Messiah. One more time. John 1:41b. We have found the Messiah. It's time to pray. Close your hands, close your eyes, and let us pray. Thank you, Lord, for this day. We thank you for the lesson we have learned. In Jesus' name we pray. Amen. Here's a story about a man I know. He set out with seed to sow. Some seed fell on the path that day. The birds swooped down and took it away. Some seed fell on the rocks and stones. Shot up quick but found no home. Other seed
up and choke them out. Listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. Hey! Some seed fell where the soil was good. The roots grew deep just like they should. The water and sun made the plants grow high. The fruit was good and multiplied. Listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. If we want to grow, then we need to know the gospel. The gospel. Jesus died and rose to forgive all those who believe in Him. Hey! 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 So listen up, God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. God gave us ears to hear His word. Listen up, then think about everything we've heard. Listen up, our hearts are sore where the word can grow. Holy Spirit, help us know how to listen up. How to listen up. How to listen up. How to listen up. Use your ears. Listen up. See you next week. See you next week. See you next week. Bye!